Ama ako ng 2 milyong Manileño, umaasa sa kanyang pamahalaan sa oras ng kadiliman. Ayun daw ay mali. Mali daw. Mali. Ay pagbigyan. Teachers, 11,000 laptops. Teacher, walang tosgas, may laptop na, may internet pa. Nakatawid tayo sa pag-aaral at kinabukasan ng ating anak noong panahon ng pandemya. Yun ang kwento. Lagyan natin ng kwenta. 1 billion pesos ang tablet at laptop na nakamit ng taong bayan. 300 million pesos ang internet para na lamang yung mga nanay at tatay wag nang masugatan. Wala nang ang trabaho, wala nang ang chicha, totosgas pa sa pag-aaral araw-araw. Pero hindi, sagot ng lungsod ng Maynila yung pag-aaral ng mga anak. 1 billion plus 300 million, no magka? 1.3. 1.3 plus 5.6, 6.9 billion. Hindi ko pa binanggit yung 1,000. Naalala niyo yung kakap? Yung unang-una? Yung isang bulig? 700 million plus 6.9. 7. Dalawa pa lang yung binabanggit ko. 7 billion na. E paano pa yung remdesivir? Tocilizumab, molnupiravir, daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Sa buong Pilipinas, naghihikaw sila. Pero sa Maynila, may gamot kami. May remdesivir kami. May tocilizumab kami. May molnupiravir kami. Mabuhay lang ang isang batang Maynila ng may COVID. Paano yung AstraZeneca? Yung bakuna, sa Maynila ka lang nakakapamili. Sinovac, J&J, AstraZeneca, Pfizer. Ang bakunahan 5-5 sa eskwelahan, sa health center, sa mall, sa kanto, 24 hours bakunahan dito sa lungsod ng Maynila. Tama mali? Tama! Paano pa? Yung private hospital, ubos na ang COVID bed capacity. Pero sa Maynila, may COVID-filled hospital sa Luneta. 300 million pesos. Ilang bilyon na? Ang dami na? Hindi na mabilang? Yan ang kwentong may kwenta. Eh palibasa kasi sila mga walang kwento. Tama ba? O, huminto ba ang gobyerno? Yun sa wakali pandemya. Yung sanangka, kinabukasan ng Maynila. Condominium 1. Condominium 2. Binondominium 1. Basek Community. San Lazaro Residence. Pedro Hill Residence. San Sebastian Residence. Mga tatay ko, tapatin nyo lang ako. Yung mga matatanda rito, tapatin nyo lang ako. Mga nanay ko, mga lolo't lola ko. Sinong maalala nyong mayor sa isang termino lang ang daming pabahay na nagawa? Yorme! Yorme! Sa tagal-tagal nyong namuhay sa Maynila, ano lang tayo, real talk. Wala tayong pagsusumbat sa kanila, kung sino mga leader. Wala. Factual lang tayo. Nangyari ba yan? Yes! Naganap ba yan? Yes! Nandiyan ba yan? Yes! O, nay, tay. Saan ko kinuha yung pera na yan? Ang kinalulungkot ko, noong nakaraang buwan, nagka-cutting ribbon sila sa Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Nagka-cutting ribbon, sila daw ang may gawa. Nung cutting ribbon, sila may gawa. Pero yung pinampagawa niyan, utang, kasalanan ko. Wow! Utangin na niyan.
Nay, tay, 3 taon na tapos ang ospital sa Baseco. 3 taon na kung wala, hindi pa bukas. Ngayon, ang challenge ko sa inyong lahat, huwag nyo kong iboto kung ako'y nagsisinungaling dito. Kung may kakilala kayo sa Baseco, tingnan ninyo. Bagay, mapapanood nyo rin dahil magkokokos din kami doon. Wala. Doktor pa sila, hindi ako doktor. Pero ang Baseco may ospital na. 3 years ago, bago ako umalis, natapos. 3 years after, building pa rin. Kayo na ang humusga. Oh, Nay, Tay, Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Natapos in 2 years. Ang pangapat kong ginawa, bago ako umalis, nasa 5th floor na, Magsaysay High School. 5th floor na, nung umalis ako, 5th floor pa rin hanggang ngayon. Ngayon, kung gusto niyo pong makita, ito po yung UST, o Governor Forbes, abante ka lang konti, makikita mo na yan doon, Magsaysay High School. Ay, Tay. Balik na ako. I love you. Nay, Tay. 10-story. Bagong ospital ng Maynila. May MRI machine. May CT scan machine. Pero wala pa ako naringgan na Manileño na gamit ang MRI machine o CT scan machine. Paano masisira yan? I-brand nyo yan. Tanong, mura ba to? Ang sagot, hindi po mahal. Sobrang mahal. By the hundreds of millions. Bakit? Kasi gusto kong bigyan ng patas na laban yung mayaman at yung mahirap, pareho ang diagnosis. Dahil yung mahirap, pag isi-CT scan, ano sabi niya? No, magka 35,000? 30,000? 15,000? Ang sasabihin sa'yo ng mahirap, Doc, good luck sa'yo. Akin na lang 15,000 ko, kakain na lang ako. Ilologto ko na lang to. Kaya anong ginagawa ng iba? Ano binibigay? Himaspirin. Ay, gagaling. Gagaling. Anong binibigay? Yakapsul. Kispirin. Bakit? Iniintay na lang niya mamatay siya. Bakit? Hindi siya ma-diagnose. Bakit? Diagnosis pa lang. Gulping-gulpi na yung tao. Tama, mali? Tapos sasagot pa, doon sa pinagawa kong eskwelahan, sobra-sobra daw. Wow! Anong klaseng mindset yun? O, hindi ba ako nagkamali? Tingnan ninyo. Nay, Tay, nung araw, ang klase kinakancel kasi tag-ulan. Tama, mali? O ngayon, ang klase kinakancel kasi tag-init. O, pero hindi. Pero hindi. Na-visualize ko, darating ang oras, kailangan na natin i-develop ang public school building. We were ahead of time. Ibig sabihin, naihanda natin. E paano halimbawa, kwentuhan lang, mangarap na lang tayo, total, libre naman yan. Paano halimbawa, let's just say, lahat ng public school sa Maynila, fully air condition. Posible ba? Nangyari nga sa 4, isang termino pa lang eh. Pandemya pa nun. Tama, mali? Tama. Pwede? Pwede. E paano kung buong Maynila? Buong biri mo, sa buong Metro Manila, walang pasok. Sa Maynila, bigyan ng jacket yan. Tama ba? Sobra-sobra daw yung ginawa natin. Ngayon lang ako nakarinig ng leader. Anong gusto mo gawin sa tao? Mema? May magawa lang? Tapos i-display mo yung pangalan mo?
tapos nagawa mo na trabaho mo? O ini-envision mo that you wanted for each classroom to achieve the universally acceptable teacher-student ratio sa isang classroom? Tatayo ba ang lahat ng iyan kung hindi ka nangarap? Bakit ko yan ginawa? Bakit? Kasi ito si Joaquin at yung kanyang mga kapatid, maswerte. Bakit sila maswerte? Pinalad na yung ama nila eh. Ako, produkto ng pampublikong paaralan. Sila, private school. Saver. Sosyal. Mahal ang tuition fee. Pero ang ganda ng eskwelahan. Tama, mali? Ngayon, ipako nyo ako sa krus kung mali ang pananaw ko. Mano ba naman na yun natikman ng mga anak ko, matikman din ng mga anak ninyo? Masama ba yun? Oh, real talk. Real talk tayo. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na. May utang ba ang Pilipinas? Marami? Trilyon? Naramdaman nyo na? Naramdaman nyo? Nakita nyo? O, umutang ako. Naramdaman ng tao? Yes! Nakita ng tao? Yes! Pwede? Pwede! Posible? Posible! Naman. Abilidad lang yan. Bakit? Ganyan ang pagiging mayor. Katulad ng isang ama, katulad ng isang ina sa kanyang tahanan. Kapag magugutom ang kanyang anak, gagawa niya ng paraan, iraraos niya, itatawid niya. Kaya nga di ba sinabi ko sa inyo nung pandemya, nung magsasara ng Maynila, magsasara ng Pilipinas, nagsasara ng mundo, ano sinabi ko? Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Kasi natataranta na tao, natatakot baka mamatay sa COVID, natatakot baka mamatay ang dilat ng mata. Dahil sa gutom, walang pizza, walang chicha. Ano sinabi ko? Pumanatag kayo, huwag kayong mag-alala. Sa Facebook, ano sabi ko? Gagawan ko ng paraan. Pag ako, wala nang mauutangan, wala nang maibebenta, nakita nyo tong relo ng City Hall, ipatatas ako to kitang munting makaraos lang tayo. Because that's how being a parent. Ama ako ng 2 milyong Manileño, umaasa sa kanyang pamahalaan sa oras ng kadiliman. Ayun daw ay mali. Mali daw. Mali. Ay pagbigyan natin sila, total nagbigay naman sila ng 1,000 sa 5 kilo eh. Pagbigyan natin. O sige, pagpalagay natin, ako'y mali. O kung ako'y mali, edi mali din sila. Eh kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino ba spare ko nun? Mali pala, ba't yung inaprubahan? Mali pala, ba't yung pinagbotohan? Samantalang nung nagkakabigayan ng food box, dumadakma pa sila, panyangga-nyangga pa sila. Uy. Ako hindi nyo ko nakita ng picture-picture. Totoo? Kaya nga swerte yung mga barangay chairman nyo eh. Swerte yung mga kagawad nyo. Tanungin nyo sila nung pandemya. Wala nang budget ang barangay. Wala na. First quarter pa lang, nabali na nila. Bakit? Nagkakagulo na ang mundo. O ano nangyari sa barangay? Tagahatid ng food box sa bawat bahay ng kanilang barangay. Tama, mali? Kaya pag ang chairman nyo, nandun sa ate ko, isa lang itanong nyo, magkano J.O.?